Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Tungkol ito sa statement ni Congressman Duke Prasco sa Cebu na hindi siya susuporta sa speakership ni Martin Romualdez sa 20th Congress. Sabi niya, Mission Impossible, Final Reckoning. I cannot sign the manifesto supporting the continued speakership of late Representative Ferdinand Martin Romualdez for the 20th Congress. Hindi siya pipirma. I will issue an official statement in the coming days as to the reason why I did not sign the manifesto of support, Prasco said. Prasco also acknowledged the possible consequence of his decision, saying he expects not to be elected as House Deputy Speaker in the next Congress via Michelle Palaobsanon de Freeman, Cebu. Okay, so ito. Klaro na dito, statement na ni Congressman Prasco. So, ang tanong is, bakit niya ginawa ito? Alam niyo, sa politika, dapat, sa isang politika, no, nakikita niya sa unahan ano ang mga posibleng mangyayari. Yan ang nakikita kong rason. So, ano ang mangyayari sa unahan? Baka ito, opinion ko lang ito, sabi niya, magbibigay siya ng reason why. Habang wala pa yung reason why, ito yung posibleng dahilan, strategic move kung tawagin. Palubog na ang MB, kung barko pa ito, palubog na ang MB Ferdinand. Dalawang Ferdinand Ferdinand Marcos, Ferdinand Romualdez, palubog na. Kasi after itong midterm election, supposedly yung malakas na presidente, karamihan sa midterm election, maraming nananalo na kandidato nila. Okay, correct me if I'm wrong, Panahon ni Digong, noong 2019 na midterm election, siyam ang nanalong senador. Si then Mayor Inday Sara ang nangampanya. So, kanilang Senate, majority kanila. Nung panahon ni President Noynoy Aquino, either siyam or sampok, marami rin. Marami ang nanalong senador. Panahon ni Pinoy Aquino, midterm. So, ibig sabihin, Pinoy Aquino and Duterte, after midterm election, malakas pa sila. Kahit nga yung kanilang trust or approval rating mataas din. Ang trust approval rating ni dating President Aquino, Noynoy Aquino, 68%. Si PRRD, 88%. Si PBBM, 25% lang. Makikita nyo yung discrepancy sa trust rating midterm. So, yung trust rating na yan ni PBBM is before election. I think March or April yan. So, nag-manifest nung election. Kasi, yung lahat na kandidato niya sa kanyang mismong partido federal, zero, talo lahat. So, anong klaseng presidente ka na mismong partido mo, walang manalo ni isa? Pacquiao, Abalos, Tolentino, wala, zero. Pati kandidato ni Martin Romualdez sa kanyang lakas CMD. Out of 3 candidates, isa lang ang lumusot, si Erwin Tulfo lang.
talo si Abi Binay and Ramon Revilla. So sino lang nanalo? O yung Nationalist People's Coalition. Lacson, Soto, Lito Lapid. Yeah, panalo lahat. Ibig sabihin, kaya lang ito, they can win as independent candidates. Kahit walang endorsement ni BBM, mananalo yan. Napatunayan na nila. Yan si Lacson, Soto, and Lapid. Si Erwin Tulfo, dahil sa media, talagang malakas na yan. May political base talaga ang mga Tulfo. So, yun na. Baka, nakita na ng Prasco Garcia, baka lesson learned din ito. It's a kiss of death na ngayon ang dumikit kay PBBM at Martin Romualdez. Kaya, ayun, unti-unti nang dumidistansya. Di ba dating ang original na talaga na supporter ng ang original na magkaibigan, Garcia, Frasco, Duterte, sila talaga magkakaibigan. Si BBM parang naidugtong lang dahil sa unity. Kaya lang sinuportahan ng mga taga Cebu si BBM dahil naitandem siya kay BP Sara. Baka itong latest election, nakita nila yung lakas pa rin ng mga Duterte. Nakita nila na ang mga Sugbuhanon, kung sino yung Bisaya na kandidato, doon pa rin sila. Baka ito na, correct me if I'm wrong, these are just my opinion. Baka naman ang mga Prasco Garcia, susubukan nilang dumikit ulit sa mga Duterte. Kasi nakikita nila walang ibang malakas na kandidato sa 2028 kundi si BP Inday Sara. Okay? So, consequences, yes. Talagang hindi na siya mabibigyan ng pwesto kasi Romualdez pa rin ang Speaker of the House sa 20th Congress sa tingin ko. Siya pa rin. Kaya lang, itong gagawin ito ni Congressman Frasco is a strategic move. Risky move. Kaya lang, it might pay off later on. Okay? So, tingnan natin kung ano ba talaga ang kanyang rason. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para maayos naman ang mga sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na gid si Kimay og yero. Iatop niya sa iyang balay. Nga silupin lang ang atop. Yan ang atop ni Kimay. Nga silupin lang. Makita gani nato nga nabtangan na og tubig. Sakit na ni siya. So nagaulan na gyud sayo pagani o karon naman na gyud si Kuya Kimay sa pagkatop ug nindot na gid kaayo. Ug karon unsa inyong mga istorya nga humana ang inyong pag-atop?
Kaya sa inyong balay. nagpasalamat ko sa Ginoo kay nakauman na gid mig atop tanawa na nami atop sa among abuan. Salamat gid kaayo sa Ginoo og kuan magpasalamat pud ko sa naghatag aning sen kay nakauman na mi sa among balay. Salamat gid kaayo murat akong ikasulti. Okay, salamat kayo. Salamat.